Helpdesk ng DMW at ng OWA ay nagbukas ng opisina sa San Fernando, Pampanga para makatulong sa mga OFW na nangangailangan ng assistance ng gobyerno. Binuksan na ang help desk para sa mga overseas Filipino workers at migrant workers ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Pamahalaang Panlungsod, Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration. Layo nitong mailapit sa mga OFW, migrant workers at maging sa kanilang mga pamilya ang mga serbisyo ng gobyerno. Kabilang na dito ang mga social benefits, welfare assistance program, educational and training assistance at marami pang iba. Sa ilalim ng Integration Program, maaari rin magkaroon ng akses sa mga benepisyaryo sa Balik Pinas, Balik Hanapbuhay Program, OFW Enterprise Development Loan Program at sa Tulong Puso o yung Tulong Pangkabuhayan sa Pag-unlad ng Samahang OFWs Program. Samantala, sa kabila ng balitang yan, may isang OFW or dating OFW na may karamdaman na humingi ng tulong sa OFW Hospital, ngunit hindi maganda ang naging karanasan. At ayon kay Kabayan, umaasa sana siya na magpapa-opera siya sa kanyang karamdaman, ngunit dahil sa mga kakulangan daw sa gamit sa OFW Hospital, ay kinakailangan niya magbayad ng lampas 100,000 piso. Good morning po mga ka-OFW. Gusto ko lang po sana kayong i-update about sa pagpapacheck up po dito sa OFW Hospital. Mula po nung November, January, February, andito na po ako, pabalik-balik po ako dito. Kasi po, umaasa nga po ako na maoperahan ako dito ng libre. Kaso wala din pala, useless din po pala lahat. Ayun nga po, sabi sa akin ng doktor, hindi ako maoperahan dito kasi nga hindi pa kompleto yung gamit nila. Nung unang punta ko po dito, appointment ko is for laboratory lang. Schedule pa lang po yun. Pangalawang balik ko, laboratory po sa dugo lang. Ngayon nga po, pangatlong balik ko, binasa lang po ng doktor yung result ng laboratory ko sa dugo. Pati yung ibang pinagawa ko po sa ibang ospital. Yun nga po, pinaliwanag sa akin ng doktor dito na hindi raw ako ma-operan dito mismo sa ospital nila. Kasi nga, kulang pa sila sa gamit. Nakakalungkot lang po isipin, kaya po ako nagtiyaga dito kasi nga, libre para sa mga OFW. Pero wala palang magaganap na operasyon. Ang pinaghahanda nga po ako ng doktor ng 150K para sa pagpapa-opera ng enlarged thyroid ko at myoma at ovarian cyst. Sabay-sabay na daw po yun. Nakakalungkot lang po isipin saan po ako kukuha ng ganong halaga. Sa pamasahe nga po, hirap na ako sa pagpunta dito, balikan. Halos iutang na namin yung pamasahe ko. Hindi ka rin naman po pwede pumunta dito na 500 lang ang dala mo or 1K kasi kulang na kulang po talaga. Siyempre kakain ka pa. Tapos ilang kasalin-salin na biyahe bago ka makarating dito. Kaya yun po, gusto ko lang pong i-update kayo mga OFW, yung mga gusto pong magpa-check up dito, yung mga taga rito, pabor na pabor po sa kanila kasi malapit lang. Tayong mga malalayo, tapos ganito lang pala yung mapapala. Wala din pala. Ayun lang po. Maraming salamat po. Ako po si Ramby G. Reyes, dati pong OFW sa Damam. God bless po sa inyong lahat. Yes, andito po ako ngayon sa OFW Hospital. Pangatlong balik ko na po dito. Yung unang punta ko po dito is schedule po ng laboratory, November. At pagbalik ko po ay January. For laboratory naman po yun. At ngayon nga po, ngayong February, pagbabasa lang po ng result ng doktor. Ayun nga po, ang sabi po sa akin ng doktor, maghanda ako ng 150K para sa pag-opera ng enlarged thyroid ko at myoma at may kasama pang ovarian cyst. Nakakalungkot lang po isipin, ang akala ko po ay ma-operahan po ako dito sa OFW Hospital kasi nga po, kaya nga po OFW Hospital, di ba po, libre po ang mga OFW. Kaso laboratory lang po sa dugo ang nakalibre sa akin dito. Pabalik-balik po ako dito. Halos yung pamasahe ko po, hindi ko na alam kung saan ko po kukunin. Hindi ka naman po pwede magdala ng 500 lang or 1K para makabalik at makauwi ka sa bahay mo sa pagpunta dito. Ilang sakay po ang ginagawa ko? 5 sakay mula po sa amin hanggang dito. Nakakapagod po, tapos gastos pa, tapos wala rin naman po palang nangyayari. Gusto ko lang pong i-update ang mga OFW na gusto magpa-check up dito na ganito po yung sistema dito sa OFW Hospital. Si Lord na po yung bahala sa akin kung ano po mangyayari dito sa operasyon ko.
siya na lang po yung bahalang tumulong sa akin. Maraming salamat po mga kabayan. God bless po. Ilalagay ko sa description or sa pinned comment ang original video na ito para maitag nyo si Sir Raffy Tulfo para malaman niya at malaman din natin kung ano ba talaga ang purpose ng OFW Hospital. Dahil napakarami ang nag-share dito na umuubos lang ng pamasahe pero wala silang napapala. Dati na ring binatikos ni Senator Raffy Tulfo ang OFW Hospital dahil halos mga empleyado lang din ang nakikinabang dito at nakakonfine nung naabutan niya. Kasunod po ng inspeksyon, pinuna ni Senador Raffy Tulfo ang OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Isang taon na itong bukas pero tila hindi pa raw nagagamit ang equipment at wala umanong pasyente. Nakatutok si Jonathan Andal. Para malaman ng ating mga Uminit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo nang madatnan niyang mala-ghost town ang OFW Hospital sa San Fernando City sa Pampanga na isang taon nang bukas. This is the first time makapunta ako sa isang ospital na walang katao-tao. Nasaan po yung mga pasyente? Dadalawa lang ang pasyenteng nadatnan ni Senator Tulfo. Isa rito, empleyado pa mismo ng ospital. Konti ang pasyente pero ang empleyado rito nasa 200 ayon kay Senator Tulfo. Ang mga kama nasa 100, ang mga kagamitan mukha raw hindi pa nagagamit. So ilan na pong naoperahan dito? Wala pa hong na-operahan, Sen. But Pangit naman to for the next 1, 2, 3, 4, 5 years. Dito lang to nakatenga, mabubulok lang, hindi nagagamit. Sayang. Do something na magagamit po sana ito. It is not being used to its full potential. Sayang. Sayang to. I feel sorry for this hospital. Nag-surprise inspection ng senador nang makatanggap ng sumbong sa social media na kulang daw ang ospital sa gamit, pati na sa mga gamot. Kaya bumibili pa sa labas sa mga pasyente rito. Kahit nga raw antibiotic kulang dito. Nalaman ng senador na kaya konti ang pasyente, ang outpatient department kasi sarado raw pala tuwing Sabado at Linggo. 10 walk-in lang din daw kada araw ang tinatanggap dito. Ang iba, kailangan magpa-online appointment sa website ng ospital para makapagpakonsulta. Pero nang subukan ito ng kanyang staff, nakita nilang ang susunod na available slot sa October 10 pa. Pinagsabihan tuloy ni Senator Tulfo ang liderato ng pagamutan. Gagawan po ng paraan immediately. Kahit na ipaglaban ko na magkaroon tayo ng budget for equipments, for medicine, etc., etc., etc. Eh kung wala rin pasyente, sayang. Eh imbis na ilagay ko rito, ilagay ko na sa mga ibang ospital na nangangailangan na dinudumog ng mga pasyente. Tingin ni Tulfo kulang sa information dissemination kaya hindi pa ito alam ng maraming OFW at kanilang dependents, pati na ng mga regular na pasyente na pwede ring tanggapin ng ospital. Sana mabigyan din ito ng pansin ng ating gobyerno lalo na't pinangalanan nitong OFW Hospital pero napakaraming mga OFW ang hindi ito napapakinabangan.